Hindi pa man tuluyang nakakabangon ng mga residente malapit sa Mount Canlaon mula sa unang pag-alboroto nito noong Disyembre. Muling nahaharap sa panibagong pagsubok ang mga ito matapos ang nangyaring pagsabog ng bulkan kaninang umaga. Sa ulat ng Fivox, tumagal ng halos 1 oras ang nangyaring explosive eruption ng Mount Canlaon mag-aalas 6 kaninang umaga. Kaugnay nito, tiniyak ng palasyo na patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa kalagayan ng mga residente malapit sa bulkan. Sa press briefing sa Malacanang, binanggit ni Palace Press Officer Claire Castro na walang tigil ang field offices ng Department of Social Welfare and Development sa Western at Central Visayas sa pakikipag-ugnayan sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Tuloy-tuloy din anya ang pagbibigay ng provision sa mga apektadong residente, partikular ang pamamahagi ng family food packs at non-food items. Handa rin daw ang Malacanang na sumaklolo sa iba pang pangangailangan ng mga LGUs lalo na sa funding. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. At sa ngayon po, level 3 pa rin po, ayon po sa Fivox, ang level, ang alert po. So, nandun pa rin po ang panawagan ng mga LGUs na wag po pasukin yung 6-kilometer radius dangerous zone. Nabatid na umapila ang LGU ng La Castellana na madagdagan ang kanilang pantusto sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga apektado nilang residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.